Lahat ng mga YouTube channels na to ay nakakakuha ng millions of views. At ang nakakagulat, hindi galing sa overpriced thumbnail designers, Upwork or Fiverr yung thumbnails nila. Instead, ginawa lang siya gamit ang isang cheap at sobrang easy to use na AI thumbnail generator na kayang gumawa ng thumbnails na ganito, ganito at ganito in under 5 minutes. At hindi lang to chamba. Ang daming ibang channels na gumagamit ng exact same strategy para mag-viral. So kung gusto mong makagawa ng viral YouTube thumbnails na magdadrive ng mas maraming views sa videos mo, ipapakita ko sa iyo ang exact tool na pwedeng pumalit sa mahal mong thumbnail designer na kaya rin gumawa ng high quality thumbnails in under 5 minutes. Yung tool na gagamitin natin ay tinatawag na Pixels. At ito talaga yung best AI thumbnail generator so far. Kaya ngayon, idadaan ko kayo step by step kung paano gamitin to. Kung gusto nyo mag-start gamit ang Pixels, i-click nyo lang yung link sa baba at mapupunta kayo sa page na to. Dito makikita nyo ang daming thumbnails na ginawa gamit ng exact same AI generator na to at nakakuha ng millions of views. Kapag nag-scroll down ka, ipapakita ko rin sa inyo yung pricing. So ito yung pricing structure nila. Kung gusto mong i-try ng completely free, meron silang free trial dito. Meron din silang essential package at premium package. Para sa akin, pinakasulit talaga yung premium package kasi mas marami kang features na makukuha na makakatulong sa'yo sa pag-create ng thumbnails. So ganito mismo yung pagsa-sign up for free. Scroll mo lang yung try for free sa top right hand corner tapos i-connect mo yung Discord account mo. I-authorize mo lang lahat. So ngayon na na-connect na natin yung account, andito na tayo sa page na to, daanan naman natin yung buong platform para makita nyo kung gaano to ka-beneficial. Sa Pixels, meron kang dalawang options para gumawa ng thumbnail. Pwede kang gumamit ng text-based feature or pwede mong i-recreate yung isang viral thumbnail. Papakita ko sa inyo yung exact process kung paano gawin to mamaya. Pero for now, magja-generate muna tayo ng thumbnail gamit ang text-based feature. Bago natin gawin yon, kailangan muna natin ng video idea. So nag-research muna ako at nakahanap ako ng channel na gumagamit ng AI-generated thumbnails para mag-viral consistently. Ito yung channels na nahanap ko. Ang pangalan niya ay WingX. As you can see, meron na silang over 195,000 subscribers. Yung pinaka-recent nilang video nakaabot ng over 3 million views gamit ang AI-generated thumbnail. At consistently silang nakakakuha ng 100,000 views gamit tong thumbnail strategy na to. Curious din talaga ako kung magkano ang kinikita ng ganitong channel monthly. Kaya ang gagawin ko, magtatanong ako kay ChatGPT. What is the average RPM of a YouTube channel? Tingnan natin kung anong sagot niya. Okay, cool. So, nandito na mismo yung breakdown. Ang ibig sabihin ng RPM ay revenue per mil. Ang revenue per mil ay kung magkano ang kinikita mo kada 1,000 views. Sabi dito, on average, ang RPM ng karamihan ng YouTube channels ay nasa $1 to $5 per 1,000 views. So, balikan natin yung YouTube channel na to at tingnan natin kung ilang views na yung nakukuha nila the past couple of months. So, nakakuha sila ng 3.2 million views. Gagawa tayo ng konting math kay ChatGPT. Lalagay natin 3.2 million plus 161,000 plus 161,000 plus, let's see, 241,000 plus 241,000 plus 1.67 million plus 1.7 million. So, itong channel na to ay nakabuo ng over 5 million views sa loob lang ng past 3 months. At yan ay galing lang sa last 1, 2, 3, 4 videos nila. Kaya magtatanong ulit ako kay ChatGPT. If the average RPM of a YouTube channel is $5 and the channel got 5 million views, how much money is that? Okay, cool. Sinimplihan lang talaga ni ChatGPT yung breakdown. As you can see, ginawa niya yung math. So, kung ang RPM ay $5, ang isang channel na may 5 million views ay kikita ng roughly $25,000. Keep in mind, estimate lang to dahil nagva-vary din ng RPMs. So, ngayon, susubukan nating i-recreate yung thumbnail na ginamit nila sa pinaka-recent nilang viral video na nakukuha ng over 3 million views. I-breakdown natin yung thumbnail na yun para alam natin kung ano exactly yung itatype natin kay Pixels sa pag-create ng thumbnail. So, off the top of my head, nakikita ko na may eroplano na sa edge ng cliff nakakabagsak lang at may mga puno sa background. Kaya ito yung gagawin ko. Tatype ko mismo yung sinabi ko sa text prompt. Can you create a thumbnail of a plane that just crashed and is hanging off a steep cliff? To set the scene, there are trees in the background. Simple lang siya pero descriptive. Kaya hayaan na natin si AI na gumawa ng thumbnail. At ipapakita ko sa inyo yung results. So, tumagal ng mga 2 minutes yung pag-generate ng thumbnail at exactly yung ni-request ko yung ginawa niya. As you can see, may eroplano na nasa bingit ng cliff at may mga puno sa background. Keep in mind, the more clear and concise ka sa gusto mong ipagawa kay AI, mas gaganda rin yung thumbnail na lalabas. Kung ikaw mismo yung gumagawa ng thumbnails mo or nagbabayad ka pa para dito, makakatipid ka ng oras at pera gamit ang Pixels. At ang pinaka-best part sa Pixels ay kung hindi mo nagustuhan yung thumbnail na na-generate, pwedeng i-press mo lang yung redo at magre-regenerate na siya
siya ng panibagong thumbnail. So, try natin gamitin yung feature na to. Ang gusto kong gawin ngayon ay i-recreate yung similar thumbnail na to. So, i-breakdown lang natin ng mabilis. Mukhang eroplano siya na kakabagsak lang at malapit ng mahulog sa cliff. Para i-describe yung scene, may mga puno sa background. So, balik tayo sa pixels at tignan natin kung anong kayang i-generate ng AI thumbnail generator gamit ang simpleng description na to. So, as you can see, yung prompt natin ay, can you create a YouTube thumbnail of a plane that just crashed and is on the edge of a cliff? To set the scene, there are trees below it. So, let's see kung anong kaya niyang i-generate. Hayaan lang natin siyang mag-process. As you guys can see, sobrang bilis niya. Nasa 20% na agad at mga 10 to 15 seconds pa lang ang lumipas. So, tignan natin kung gaano kabilis siya makakagawa ng full YouTube thumbnail. Ganito yung lumabas nung natapos na siya. So, kunwari, gusto mo naman yung majority ng thumbnail pero may maliit na part na gusto mong baguhin. So, gagawin natin to sa first one. Personally, hindi ko nagustuhan yung plane. Parang may mali sa itsura niya. Medyo out of place yung dating. Kaya i-click ko yung edit button which is katabi lang ng redo button para ma-adjust ng konti at mas gumanda pa. Type natin, can you change the plane and add fire at the bottom? Tapos, importanteng idagdag mo to. But keep the rest the same. Okay, let's go ahead and generate it. As you can see, nag-start na siyang mag-generate. Hintayin lang natin ng konti, then balikan natin para makita kung kamusta na yung output. Okay, cool. Mas maganda talaga yung itsura nito ngayon. Nandyan yung cliff, nandyan pa rin yung tree sa baba, pareho pa rin yung sky, pero pinalitan na nila yung plane. Naging helicopter na. Pero mas maganda na siya kumpara sa naunang picture. Para lang makumpara natin, balik tayo saglit. Ito yung first picture. At ito naman yung second picture na personally sobrang gusto ko talaga. Yan mismo yung kailangan mong gawin kapag ginamit mo si Pixels. Patuloy mo lang dagdagan ng mga details na gusto mong makita at eventually magbibigay siya ng thumbnail na talagang maganda. So alright guys, balik tayo sa main YouTube channel kung saan tayo kumuha ng inspiration. As you can see, may text sa thumbnail nila, nakalagay doon yung Mangalore. Pwede mo rin actually gawin to sa Pixels. So ipapakita ko sa inyo kung paano mismo. Ang kailangan mong gawin, i-click ulit yung edit button tapos i-type mo yung prompt na ganito. Can you add the text Mangalore in a bold white font on top of the image? So tingnan natin ngayon kung anong ma-generate ni Pixels para sa atin. Wow, ang insane kung gaano kabilis niya to ginawa at kung gaano kaganda yung itsura. As you can see, ito yung image na generate ni Pixels para sa atin. At ito naman yung isa pang video sa channel na to na may 3.2 million views. Tingnan nyo tong thumbnail na to. Tapos balik tayo sa Pixels at tignan natin yung thumbnail natin. Feeling ko may potential talaga to na mag-viral at makakuha ng millions of views tulad ng video na yon. Importante rin malaman sa isang YouTube video, merong verbal at visual hooks. Itong white text na to ang nagsisilbing visual hook. Nakaka-attract sa viewer at napapaisip sila kung ano bang nangyari sa video. Talagang na-emphasize nito yung important parts ng video at napapa-stand out talaga sa thumbnail. Balik tayo sa channel na to at tignan natin kung gaano ka-importante yung paglalagay ng text. Kasi ginagamit nila to sa karamihan ng thumbnails nila. So punta tayo sa pinaka-popular nilang videos. As you can see, lahat ng popular videos nila may kung anong text sa thumbnail. Itong isa nakalagay no fuel. Itong isa naman Mangalore. At ito naman may pangalan ng plane na nasa video. Okay, so sobrang importante talaga na maglagay ka ng text sa thumbnails mo. At Pixels ang perfect na software para tumulong sa iyong gawin yan. Importante ring tandaan na para makagawa ng magandang thumbnail, minsan kailangan mo ng ilang tries or ilang prompts bago mo makuha ang gusto mo. Kagaya ng nakita nyo sa creative process ko, inabot din ako ng ilang ulit pero eventually nakagawa ko ng something na talagang gusto ko. Yung ginagawa ng karamihan sa top channels, kahit hindi mo napapansin, ay pinagko-combine nila yung AI thumbnails at real images para makabuo ng hybrid thumbnail na nakakakuha ng millions of views. Tignan naman natin ngayon yung isa sa pinakamalaking creator sa platform, si Mr. Beast. As you guys can see here, isa sa mga latest videos niya ay nasa slide. Feeling ko AI generated yung image na to kasi never pa akong nakakita ng slide na ganito in real life. At ang ginawa nila, kinombine nila yung picture niya at yung AI image para makagawa ng viral video. As you can see, yung video na to may over 160 million views gamit ang hybrid thumbnail method na yan. So yung major part ng thumbnail ay itong slide na to, which is AI generated, tapos dinagdag na lang yung image niya after, gamit ang post-production. So ang gagawin mo sa ganitong case ay magpo-post-edit ka gamit ang ibang software like Photoshop or something else, right? Simpleng edits lang. Ang cool part kay Pixels, pwede mo siyang i-download diretso sa computer mo. Paano? Click mo lang yung download button at masasave na siya sa desktop mo. So pag pinindot mo yan, magkakaroon ka na agad ng thumbnail mo in just a few seconds. Ang magandang thumbnail ay kayang magpataas ng CTR at matulungan ng viewers na piliin yung video mo kaysa sa competitors mo. Sa sobrang competitive ng YouTube ngayon, kailangan talagang mag-stand out ka gamit ang thumbnails. Gusto kong subukan kung makakagawa ako ng thumbnail tungkol sa isang sobrang popular na topic lately, yung Squid Games franchise. So tignan natin kung kaya ni Pixels gumawa ng Squid Games style na thumbnail para sa atin.
natin. Yung video idea na naiisip ko agad ay The Squid Games Ending Explained. Don't worry, walang spoilers to. Pero naisip ko lang to bigla. So tingnan natin kung kaya gamitin ni Pixels yung prompt na to at tulungan akong makagawa ng thumbnail para sa video ko. So tinanong ko siya ng ganito. Can you create a thumbnail for a video called Squid Games Ending Explained? Ito yung lumabas. At ang galing lang kasi sobrang generic ng prompt. After gamitin si Pixels, may ilang tips akong natutunan na makakatulong para makatipid ka ng oras at gamit based sa personal experience ko habang ginagamit ko yung tool na to. So, ito sila. Number 1, maging descriptive at as detailed as possible sa prompts mo. Number 2, describe mo ng mabuti yung pinaka-importanting parte ng thumbnail mo. Number 3, keep it simple. Kapag sobrang complicated ng prompt mo, mas malilito si AI. Keep in mind, pwedeng kailanganin mo ng ilang tries bago ka makagawa ng thumbnail na talagang gusto mo. Pero dahil sa mga features tulad ng redo button at edit button, mas madali talaga siya kumpara sa back and forth with a thumbnail designer na inaabot pa ng days or weeks bago ka makakuha ng isang thumbnail pabalik. So, bigyan ko kayo ng example ng good prompt at bad prompt. Unahin natin yung bad prompt. So, ito yung generic prompt na naiisip ko. Create a thumbnail of Squid Games characters scared. Ito yung isa sa mga prompt na masasabi kong bad prompt. So, tingnan natin kung anong gagawin ni AI. As you can see, dahil sobrang vague ng prompt, hindi naging maganda yung output. I mean, hindi ko nga sure kung may kinalaman ba to sa Squid Games. Pero kaya ganyan yung result ay dahil sa prompt natin. So ngayon, itry naman natin ang isang good prompt. Ito yung good prompt na naisip ko. Create a thumbnail for a video titled Squid Games Ending Explained. The scene shows the main character of Squid Game standing alone, handcuffed, and surrounded by guards. His head is bowed down. Add bold text above him in white that says, Explained. So let's go ahead and generate this image. Okay, mas maganda na talaga to kumpara sa previous image. As you can see, nandito yung mga Squid Games characters sa gitna na naka-green jumpsuit at napapalibutan siya ng mga guards. Nakayuko yung ulo niya, exactly gaya ng sinabi ko sa prompt. So ito yung difference ng pagbibigay ng good prompt at bad prompt sa AI. Ayaw mong makonfuse si AI sa sobrang daming detalye, pero ayaw mo rin maging sobrang vague na kulang na sa detail. Kailangan nasa tamang balance lang. At ito uli yung example ng good prompt. Ngayon, itry naman natin yung isa sa mga key features ni Pixels, which is recreating a viral thumbnail. So ito yung recreate button dito. Ang gagawin natin ngayon, gaya ng nabanggit ko kanina, ay pupunta tayo sa isa sa mga videos na gusto nating i-recreate. Pupunta tayo dito. Tapos ika-copy lang natin yung link dito. So i-copy lang natin yung link. Tapos, paste natin siya sa Pixel software. Sa tabi ng thumbnail, may nakalagay na recreate. Diyan mo ilalagay yung link. At ito yung importanteng part na kailangan nyong maintindihan. Meron tayong levels ng inspiration weight. Ang ibig sabihin ng inspiration weight ay kung gaano kalapit yung gusto mong gayahin mula sa original thumbnail. Gusto mo ba na halos kapareho? Gusto mo ba na medyo pareho lang? Or gusto mo bang konti lang yung similarity? So, usually nakukuha yung best results kapag high inspiration weight yung gamit ko. With this feature, pwede ka rin gumawa ng minor changes. Pero sa experience ko, mas okay kung i-recreate mo na lang siya without any changes. Pero kunwari, gusto natin gawing kulay blue yung plane. I-try natin idagdag yun at tignan natin kung anong kalalabasan ng image. Bago ko i-press yung generate, ipapakita ko muna sa inyo. Ito yung thumbnail na ginagamit natin as inspiration. So, balik tayo ngayon sa Pixels at i-try natin yung recreate feature. Press ko na yung generate at tignan natin kung anong lalabas. Wow, as you guys can see, halos perfect yung pagka-work ng recreate feature. Ito yung thumbnail na generate para sa atin at ito yung thumbnail na ginamit natin as inspiration. Makita nyo, ginawa niya yung maliit na request ko na gawing blue yung plane at lahat ng iba halos identical pa rin. So ito yung example ng recreate feature at nag-work ito sa iba't ibang styles ng videos. Kunwari meron tayong thumbnail na to galing kay Mr. Beast. Sabihin natin na gusto natin tong i-recreate. I-click lang natin yung video, kunin natin yung link at i-press natin yung recreate. Ilagay natin yung YouTube link na yun. Tapos sabihin natin na ayaw nating baguhin kahit ano. Tingnan natin kung gaano kagaling si AI. Wow, grabe. Kung babalik tayo sa main video ni Mr. Beast, halos pareho talaga sila ng thumbnail. Ang nag-iba lang ay yung tao sa image. Ang cool sa Pixels ay meron din silang face swap option. So, ang gagawin natin para magamit yung face swap feature ay i-click natin yung face swap. Tapos mag-upload tayo ng picture ni Mr. Beast. So, as you guys can see, ito na yung face swap na ginawa ng AI. At kung ako ang tatanungin, sobrang accurate niya. Ang galing. Ito yung face swap feature. Pero keep in mind, gumagana lang siya ng maayos kung medyo magkamukha kayo. And na, ganyan gumawa ng thumbnails gamit ang AI in just 5 minutes. Again, ilalagay ko yung link sa description papunta sa Pixels, pero kung gusto nyo siyang i-check sa Pixels, kung gusto nyo siyang i-check out. Kasama na rin yung ibang helpful YouTube softwares. Kung nag-enjoy kayo sa video, don't forget to leave a like at mag-subscribe for more videos like this. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos tungkol sa pag-grow ng YouTube at iba pang business-related topics.